Sa bansang ito, hindi ginagamit ang mga makina para sa construction o roadwork dahil mas mura umupa ng mga tao kaysa mag-rent ng makinarya. Dito may 174 milyong populasyon, ikawalo yan sa buong mundo. Mayroong mga tao saan ka man tumingin, nagsisiksikan na sila. Ang trabaho, nako, napakahirap, napakadelikado. At ang masaklap ay binabarat sila sa pasahod. Ang dahilan, marami ang mga lalaking nakaabang, nakapila at handang makipagpitpitan ng itlog, makakuha lang ng trabaho. Kahit bungal kakagatin ang maliit na sahod ng nakangiti. Ang importante, hindi mabakante. Tito John's TV. Dhaka, Bangladesh. Ang paggamit ng makina dito ay tila naging isang luho na lang. Mas gusto ng mga kumpanya at gobyerno na kumuha ng daang-daang manggagawa kaysa umupa pa ng makinarya. Dahil mas mura nga naman ang magbayad ng isang tao sa loob ng isang linggo kumpara sa magrenta ng makina sa loob lamang ng isang araw. Ang opisyal na minimum na sahod sa Bangladesh ay 12,500 takas bawat buwan o humigit kumulang 6,000 pesos. Nangangahulugan nito ng malaking bahagi ng populasyon ay sumasahod ng humigit kumulang sa 200 pesos kada araw. Sa kadahilanang ito, ang mga kalye ng Dhaka ay tinatayo gamit lamang ang mga piko at pala sa halip ng mga drills. Ang mga manggagawa ay mano-manong naguhukay at naghahakot imbis na gumamit ng backhoe loader. Sobrang populasyon kaya hirap din makakuha ng trabaho. Ang nagpapalala sa Dhaka ay ang humigit kumulang 700,000 katao ang lumilipat galing sa iba't ibang kanayunan ng Bangladesh para makipagsapalaran at makipagpalitan ng muka sa Dhaka bawat taon, na nagpapalala sa sitwasyon. Maliban sa agawan ng trabaho ay nagiging sanhi ng pagtaas ng mga gastos sa pabahay. Ang tanging paraan upang makipagkompetensya ay pababaan ng presyo, patusin ang mababang pasahod. Kaya naman sa bawat sulok, makikita mo ang isang grupo ng mga kalalakihan nag-aabang ng kanilang pagkakataon, naghihintay ng kanilang moment para makapagtrabaho. At ito ay nagiging sanhi ng mababang pasahod. Dahil dito, ang lungsod ng Dhaka ay tinatawag na lungsod ng mga makina. Kasi parang makina ang mga lalaki dito. Nagtatrabaho ng 12 oras hanggang 18 oras sa isang araw. Ang itinatayong gusali na ito na magkakaroon ng 7 palapag ay mano-manong hinuhukay ng mga tao. Walang makinarya gaya ng karaniwang nakikita sa pagtatayo ng gusali. Mas makakatipid sila sa gastos kaysa gumamit ng excavator. Ang mga manggagawang ito ay medyo mas mataas ang bigayan. Binabayaran ng humigit kumulang $7 bawat araw o 400 pesos. Nagtatrabaho ng 8 hanggang 10 oras sa isang araw. May mga babae rin at pati minor de edad pwede. Kung babalakin naman nilang magnegosyo, abay napakahirap din dahil sa napakaraming tao at napakaliit ng espasyo, napakataas ng upa na halos imposibleng magkaroon ng sariling tindahan kung isa ka lang ordinaryong mamamayan. Dahil dito pumapesto na lang sila sa lansangan gaya ng mga barbero at iba pa na di kaya mangupahan. May mga doktor pa nga nagtatrabaho sa kalye dahil hindi rin makaupa ng pwesto. Kumikita siya ng humigit kumulang $120 sa isang buwan lamang. Kaya marami sa kanila ang nangingibang bansa na lang. Sayang ang diploma nila kung sa lansangan lang sila babagsak. Isa pang pinakamahirap, pinakadelikadong trabaho na may mababang pasahod sa Bangladesh ay matatagpuan sa pampang ng Buriganga River. Ito ay isa sa mga pinakademanding na trabaho sa Dhaka. Sila ang namamahala sa pagkukumpuni ng mga barko depende sa kondisyon nila. Bagsakan nito ng mga barkong palyado at lokbo na. Kinakalas at pinipira-piraso nila ang pwede pang pakinabangan. Ibinebenta rin nila mga propeller at iba pang bahagi ng hiwalay. Kung maaari pang ayusin ng bangka ay inaayos nila at pinapaganda. Mataas ang demand sa ganitong trabaho sa kanila. Isa ito sa pinakamalaking daungan ng ilog sa buong Asya. Dito maraming trabahador ang kailangan tulad ng sanding, pagpipinta hanggang sa pag-welding sa ilalim ng tubig na nangangailangan ng mga advanced na makinarya at espesyal na pamamaraan.
Ang mga manggagawa sa Bangladesh ay hindi tinatawag na mga makina ng walang dahilan. Nagtatrabaho sila ng walang suporta sa katawan, walang mga regulasyon o batas na nagbibigay sa kanila ng mga garantiya. Ang mga sirang propeller, pinadala nila ito sa isang pugon na kumukulo. Tinutunaw nila ang mga propeller hanggang sa maging likidong bakal at lilikha muli ng bago na wala man lang safety equipments, walang mga signs, walang mga warning, walang silang maskara at guwantes. Ang ilang mga manggagawa ay maaaring magtrabaho ng 15 oras hanggang 18 oras depende sa demand. Para sa trabahong ito, kumikita sila ng humigit kumulang $130 sa isang buwan o nasa 7,500 pesos. My name is Kabjul. I have been working in this shipyard for 30 years. I feel happy with my job. I work 8 hours a day and earn $6 a day. I'm very happy with my work and there is nothing I would like to change about it all my life. Ang isa pang mga trabaho na makikita sa Dhaka ay ang transportasyon ng kargamento. Kadalasan ng mga taong ito ay hindi nakapag-aral. Gayunpaman gumaganap sila ng isang mahalagang papel sa transportasyon at sistema ng logistik ng lungsod. Matindi kumayod ang mga ito. Akala mo truck ang dala nila kung makapagkarga. Kaya naman isa sila sa nagdudulot ng matinding traffic sa Dhaka. Ang daming karga at sa bagal syempre ng galawan, tapos sumisingit pa sa gitna ng kalsada ay katakot-takot na bulyaw ang inaabot nila. Sa mga kamoteng driver din naman, pero sanay na sila at wala rin naman nagbabawal sa kanila. Pero eto, masaya at kontento na ang karamihan sa kanilang trabaho at hindi sila nagrereklamo. Ang katwiran nila ay maswerte pa rin sila kaysa sa ibang walang makuwang trabaho. Maraming masisipag sa Bangladesh. Ang problema nga lang talaga ay kanilang bulok na gobyerno. Ang Bangladesh ay niraranggo na pinaka-worst country para sa mga manggagawa. Sa 2023 Global Rights Index na inilabas ng International Trade Union Confederation, kasama sa listahan ay ang mga bansang Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Guatemala, Myanmar, Tunisia, Turkey at ang Pilipinas. Sundan mo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe at huwag kalimutang i-comment ang iyong saloobin. Salamat sa panonood hanggang dulo. Hanggang sa muli.